kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang dami mo pang satsat. Wala ka rin magagawa. Dahil pumayag na akong dalhin dito mga epektos. Tapos! Ay, naku, magkakasubukan tayo, Aldo. Dahil kapag pinagpilitan mo, ako mismo magsusumbong sa mga pulis. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Nabibigyan nga ba ng dignidad ng karapatang umunlad ang isang tao sa paraang hindi nakasasakit o nakasasama sa kapwa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Chola sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, Jonah. Bukas, birthday ni Ateng. Imunta ka ron, ha? Tumulong ka sa pagluluto ng mga ihanda niya. Baka nga sa mga oras na ito, hindi na yun magkanda tuto sa pag-asikaso. Tatapusin ko muna yung wedding souvenir items in order sa akin. I-deadline yun eh. Tapos tsaka ako sisilip dun. Sisilip ka lang? Oo. Hindi ka tutulong? Oh. Bakit ba taon-taon na lang? Kailangan pa natin pagtalunan ang pagpapapunta ko sa iyo sa birthday ni Ateng! Ikaw lang naman ang nagpapalaki ng issue eh. Pupunta naman ako doon mamaya pagkatapos ng mga gagawin ko dito. Di kung anong aabutan ko doon, di yun ang asikasuhin ko. Yun ang gagawin ko. Isang buong baboy ang ihanda ni Ateng! Kaya dapat ngayon pa lang naroon ka na sa bahay niya. Maghiwa ka rin ng karne. Magbalat ka ng sibuyas. Magdikdik ka ng bawang. Basta lahat gawin mo! Anong sabi mo, Elsa? Hindi ka tutulong sa pagluluto sa birthday ni Ateng? Nabibigatan na kasi ako dito sa tiyan ko eh. Ano? Malumba na nga kasi, kaya hindi na ako makakilos na maayos. Nahihirapan na ako. Kahit mo maghugas ka lang doon ng mga pinaglutuan, magwalis-walis, maglampaso, hindi naman mabigat na gawain yun. Sige, bahala na. Anong bahala na? Ikukondisyon ko muna tong katawan ko. Ano ka ba? Panay na ang text ni Ateng. Kaya ihahatid na kita ron ngayon. Ano? Gusto mo pa bang sugurin niya tayo rito at nakdakan? Ika na! Masasama yung pakiramdam mo kapag inihiga mo ng inihiga. Aling Endang! Oh, boses ni Dory yung naririnig ko ah. Maaga ba siya makikitsain? Aling Endang! Hindi wala pa nga ako na iluluto sa mga handa ko. Bakit anong oras na? Hindi pa rin pumupunta rito sa Nachon at Elsa. Kinagalit na naman ba ako ng mga babaeng to? Napagbuksan nga ng pinto tong si Doro. Sa gaya siya muna patulungin ko hanggat wala pa yung mga hipag kong palakontra at mga arte. Aling Endang, may dala ho akong mga item. Pero iiwan ko muna rito sa inyo dahil nahabol ako ng pulis. Ay! Hoy! Ay! Sandali! Birthday ko ngayon, hindi ko maasikaso ang mga ito. Basta kayo na ho ang bahala sa mga yan. Ano? Saka na tayo magbayaran. Tatawagan ko na lang ho kayo. Kailangan ko na umalis para mailigaw ko yung pulis na umahabol sa akin. Elsa, uling okasyon na to sa bahay na ito na magkakatulong tayo. Huwag mo nang asahang makakasama mo pa ako sa mga susunod. Ha? Anong ibig mong sabihin, Chona? Siguro naman. Karapatan ko palayaan ang sarili ko mula sa pandidikta ni Ateng.
Yung kung dumating ang araw na hindi ko na kayang magdesisyon para sa akin sarili dahil lang sa mas nagiging makapangyarihan yung mga salita niya. Alam mo, totoo. Ganyan na rin ang nararamdaman ko, Chona. Matagal na. Sinasabi ko rin ito kay Nomer pero hindi niya ako pinakikinggan. Ako, alam ko magagalit din sa akin si Aldo sa desisyon ko na to. Pero kung kailangan niyang magalit para maunawaan ako, nakanda akong harapin yung galit niya. Pero ako, paano ko ipaglalaban ang sarili ko, Chona? Lalo na, nasa ganito pa akong kalagayan ng pagdadalang tao. Alam mo, hindi lahat ng panahon ng pagtitiis, Elsa. Hindi rin kinakailangan ng mahabang panahon para sa pagpapasya dahil dapat ginagawa ito sa lahat ng pagkakataon. Ano ikaw mo, Doro? Ihanap ko muna ng pansamantalang paglalagakan itong mga paninda ko? Mainit ho kasi ngayon ang mga pulis, Aling Endang. Baka matunto na dito ko dinadala sa inyo, mga nasasalis kong paninda. Ayoko naman kayo madamay dahil kapag nahulihan kayo kahit isang nakaw na paninda lang na may tag price, makukulong kayo. Abala ko! Ay, hindi naman yata tama mangyari yon. Ay, Doro, malaki na ang kapital na pinakawalan ko rito sa mga pektos mo. Kaya nga ho, bago mabulilyaso, yung mga illegal na paninda na yan, ihanap nyo na ng mapaglilipatan. Ay, hindi, Aldo! Ayoko dito ilagak ni ating yung kanyang mga illegal na paninda. Hindi ako papayag. Huwag kang hysterical, Chona. Pansamantala lang naman eh. Hanggat may nag-iikot ng mga pulis sa lugar nila. Paano kung sa pagitan ng pansamantalang sinasabi mo, matiktikan dito ng mga pulis yung mga paninda niya? Masyado ka kasing negatibo eh. Ang liit-liit na bagay. Masyado mong pinalalaki. Hindi maliit na bagay yung pagtatago ng mga nakaw, ha? At saka hanggang kailan ba tayo dadami ng kapatid mo sa mga maling disposisyon niya sa buhay? Ang dami mo pang satsat. Wala ka rin magagawa dahil pumayag na akong dalhin dito ang mga epektos. Tapos! Magkakasubukan tayo. Dahil kapag pinagpilitan mo yan, ako mismo magsusumbong sa mga pulis! Nai-influensyahan ka kasi ni Chona, kaya hindi mo na rin sinusunod ang mga sinasabi ko, Elsa. Nomer, hindi ka ba naaawa sa kalagayan ko? Kabanan ko na! Kung magkaroon ng raid dito dahil sa mga paninda ni Ateng at kasama ako madampot ng mga pulis, paano na? Puro ka raid! Diyan ka na nga, visit ka! Doro? Bakit? Ano ibig sabihin nito? Bakit may kasama ka mga pulis? Patawarin niyo ako, Aling Enda. Bakit? Nagipit na ho ako, kaya tinuro ko na kayo bilang pinanser ko. Pasensya na ho, Mrs. ha? Pero kailangan niyo hong sumama sa amin sa presinto para magpaliwanag kasama ng taong to. Sinunod naman kita sa maraming pagkakataon na hiningi mo sa akin. Di ba, Aldo? Nung ipatubos mo sa akin ang lupa't bahay na ito na isinanla ni Ateng, lahat ng pera ko nilabas ko, lahat ng ipon. Nising ko nga, wala naman akong napakinabangan sa perang pinagsanlaan nito. Malaki nga kasi ang utang na loob ko kay Ateng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makapag-aaral kahit vocational lang. Makapagtatrabaho ba ako sa radiator shop kung hindi dahil doon? Alam mo ba, kahit kalabag sa loob ko dahil mawawalay sila sa akin, pinili ko pa rin sa dormitoryo malapit doon sa eskwelahan nila tumira ang dalawa nating anak. Ayoko madamay kasi sila sa mga sumbat at paniningil ng utang na loob ni Ateng sa'yo, Aldo. Ayokong pati sila
mamulat sa mga maling pangangatwiran na maririnig mula sa inyong magkakapatid. Palpak na pamumuhay, palpak na disposisyon. Mabuti na lang pala, ating. At maliit na halaga na lang yung kabuuang mga nakuwang paninda sa'yo ng mga pulis. Na lang ang kinumpiskan nila, saka pinakawalan ka na. Kung tutuusin, si Doro naman talagang makukulong. Dahil nahuli siyang sinasalis siya ng isang sakong ladies wear sa isang mall sa Divisoria. Naibenta ko na nga kasi ang karamihan sa mga epektos. Pero dahil sa nangyari ito, ayoko na ng ganong klaseng hanap buhay. Pati kayo, muntik pang madamay. Chona, Elsa, pwede ba kayo maabalang dalawa? Ay, oo naman, ating. Alam ko, malaki ang pagdaramdam niyo sa akin. O baka nga nasusuklang kayo sa akin. Masyado nga kasing pinanghimasukan ang mga buhay niyo. Para lang sa mga pansarili kong kapakinabangan. Mauunawaan ko kung ayaw niyo na akong kausapin. Lalo ka na, Chona. Masyado ko natapakan ang iyong mga prinsipyo. Natuturuan naman magpatawad ang puso, ating. Lumaya mula sa mga hinanakit at sama ng loob. Kahit na halos nasaktan ko ang mga damdamin niyo. Dapat naman talagang nakatakda ang ating mga isip para magpatawad. Salamat. Maraming salamat sa inyong mga pangunawa. Ngayon, muli ako makapagsisimula na magaan ang kalooban. Hindi lang ikaw ang makapagsisimula ng magaan ang kalooban, Ateng. Kami man ni Homer. Marami rin kami mga pagkakamaling gustong ituwid. Tama si Aldo, ating. Kinikilala namin ang aming mga pagkukulang at handang punan ang mga yon sa darating na mga araw. At wala kaming sasayanging mga oras. Hanggat nabubuhay ang isang tao, karapatan niyang madama ang pagpapahalaga sa kanyang dignidad at patuloy na pagsasaalang-alang sa lahat ng makabubuti sa kanya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.